Again, we're back dito po sa Unified Radio TV. Maraming salamat po sa ating speaker, kay Ms. Nicole Juban. Maraming salamat sa napakaganda mong explanation. Ngayon po, alam niyo na po kung ano yung pinagkakaguluhan. It's up to you po to decide kung kailan kayo mag-start ng business natin. So, since po nakapag-start na po tayo kanina, napanood natin yung napakagandang ONE ni Ms. Nicole Juban. Ngayon po naman napakaswerte nyo kasi after ng ONE, dito naman pag-uusapan natin kung ano pa po yung mga dapat gawin, ano po yung mga, sabi nga yan, sa technical web tool orientation natin. Dito matututunan natin, ano po yung pinagsasabi kanina, paano po i-navigate yung system. At napakaswerte natin kasi fresh from Cebu City po, yung mag-i-introduce or mag-explain sa atin ng ating, kung paano po gamitin yung ating system, di ba, yung ecosystem natin. Grabe po yung background po ng tao to, grabe. He's actually hindi siya from Cebu. Cebu siya naka-base pero he's from Bohol. Graduate po siya ng ECE. So isa po siyang inhinyero. So mga kaibigan. And car qualifier na din po siya and travel and study qualifier na po ng company. So napakalupit po. Napakaswerte po natin kasi binigyan po tayo ng pagkakataon na siya ang po ating makasama ngayong hapon na para explain natin na mas malalim kung ano pa po yung paano ginagawa yung ating business. So, isa na din po siyang member po ng ating Winners Club, grabe. And napaka-humble, napakabait po. So, ladies and gentlemen, from Luzon, Visayas, Mindanao, at saan ka man panig ng mundo, tulungan niyo po ako i-welcome at bigyan natin siya ng milyong-milyong palakpak po, milyong-milyong virtual palakpak para po kay Mr. Christian Casoyla. Sa Hi guys, good morning. Grabe. Welcome po sa ating lahat. Yan. So, thank you so much po sa pag-imbita po na maging speaker uli dito sa ating Unified URTV. So, maraming pasalamat ko po na binigyan ako ng opportunity na mag-talk po dito. So, pwede ba natin pasalamatan ko rin si Ma'am Lori at saka si Sir Eric yan sa pag-intro sa akin. So, by the way, I'm Christian. Sa mga hindi pa po nakakilala, I'm Christian from Bohol. Yan, sa mga taga Bohol dyan, I'm from Bohol. Pero dito ngayon ako sa Cebu. So ako po yung nawawalang kapatid ni Coco Martin. Yan, di ba? So ako yung nawawalang kapatid ni Coco Martin. So bago pa ako napasok sa Unified, so dati po akong call boy. Dati po akong call boy, pero po, since walang pumatol po sa akin, kaya nalugi po yung company. Yeah. So, call center agent po. So, call center agent lang po for na 11 months. So, bakit 11 months lang? Kasi 6 months ako sa company. Ang good news, di pa po na-release yung aking SSS. So, familiar po ba kayo sa mga ganun? So, matagal ka na pala sa company pero wala ka pang SSS. So ngayon, nagtanong ako sa company, kailan ako i-absorb? Ang sagot, tanungin yung agency. So, nagtanong din ako sa agency, kailan ako i-absorb? Ang sagot, tanungin yung company. So in short, pasa-pasa lang. So ngayon, nag-decide ako na maghanap ng ibang opportunity. Yan. Kaya naging so ako po ay isang graduate ng computer engineering na course. So God bless po kasi nung nag-resign po ako, naging nurse po ako. So meron po bang mga nurse dito na nanonood? So nurse po, kung sa Bisaya po, nurse sa balay. Nasa bahay lang. So nurse pa lang, nasa bahay lang. Tambay po in short. So naging tambay din po ako. So ngayon yung yung angel ko po na nasa Yoki, tumawag siya na meron siyang travel and tour na negosyo. So sabi niya sa akin, ako yung magdadala since wala akong ginagawa. So grab ko yung opportunity. So yung opportunity na yun is ito po yung Unified Products and Services. Kaya po ako napasok po sa Unified. So sa mga natin, sa mga first timers, kung kanina, 'di ba? Nung kanina si Ma'am Debbie nag-talk. So about naman yun sa sa one. So ano ba yung one? So opportunity for new entrepreneur. So para po yun sa mga sa mga guests natin or sa kahit tayo na pinapakita doon kung paano ba yung negosyo natin. So paano ba tayo kumita, sino ba may-ari, 'di ba? Paano ba yung kitaan? So yun po yung one. So ngayon naman po, so yung itatakil naman natin ngayon is yung tinatawag naman po natin na 2. So ano ba yung 2? So 2 is technical web tool orientation. So ikaw, kung bago kayo, member ka ni Unified, so ano bang next mo na gagawin? Siyempre, meron tayong system, so aaralin yung system natin. So ito yung ituturo natin sa inyo
kung paano po ba gamitin yung system po natin na eCash account. Yan. So ngayon, sisimulan na po natin. So meron lang po ako konting po dito. So slideshow na papakita sa inyo. Yan. Okay. Yan. Kita na. kita na. Yan. So welcome po. Welcome sa ating Technical Web Tool Orientation. Yan, so bale, tuturo natin ngayon yung paano gamitin ba yung system natin. So ngayon, ito, version 1 muna to pero meron na kasi kaming ginagawa ding version 3 pero hindi pa. Ako lang pa, ilan pa lang. So ngayon, version 1 muna tayo, okay? So welcome po sa ating lahat. Yan. So yan. Okay, simulan na natin. So, yan. Disclaimers po muna tayo Disclaimers po muna tayo ba? Para po sa ating lahat din to Okay, sige. So disclaimers. The company conducts or provides scheduled trainings, orientations, and demos for new dealers. Okay, di ba? Ito yung ginagawa ngayon ni Unified. Ito po yung ginagawa ng company natin ngayon. Nagkakandak ng mga pre-trainings, schedules, orientation, and demos para po sa ating lahat ng dealer ni Unified. Okay? So we highly recommend that he or she attend all necessary trainings before offering the services to anyone. Okay, klarong-klaro po talaga yan na kailangan na nire-recommend po talaga ng company na mag-attend muna tayo ng mga trainings bago po natin i-offer yung negosyo po natin sa mga client po natin. Okay? So, failure to do shall not render the company liable for any misuse and misrepresentation of the Unified products and services. Okay? Yan. So, UPS Global package is to be used as a personal or home-based business only. Okay? Any plan to upgrade shall be subject to company accreditation first. Yan. Let's communicate with your immediate sponsor. So para naman po to sa mga partners po natin na magplano po na maglagay po ng outlet. So kontakin niyo po yung mga sponsor po natin. Okay. So mga bagay po, ito po yung mga bagay na kailangan po nating tandaan pag member ka po ni Unified. Napaka-importante po itong mga bagay na to na magkaroon ka po ng copy nito, either soft copy or hard copy. Okay. Ano ba 'yon? So first thing po is ito po yung isa sa mga common po na nakakalimutan po ng mga member po natin ni Unified. Ito po yung username nila. Okay? Pag member mo ni Unified, di ba? Nag-a-ask yung yung sponsor mo kung anong username mo na gagamitin. So ito po yung username po. So please make sure po na meron ka po yung copy po nito either sa cellphone mo or sa notebook mo, isulat mo. So wag lang pong sa uluhin kasi alam naman natin minsan nakakalimutan talaga natin kahit kami na matagal na sa negosyo, minsan nakakalimutan po namin yung mga username po namin. Kaya make sure po na meron po kayong sarili po kayong copy, okay? Next, ito naman is forgettable naman to. Pwede naman to i-forget password pero mas maganda pa rin kung i-save nyo kasi makakasave ka ng oras diyan, okay? So next, transaction password, pwede din to i-forget sa loob ng system natin pero maganda rin kung meron kang copy niyan. So yan, isa po sa pinaka-importante, yun pong reg code po natin or registration code. So yan po yung ibibigay po ng sponsor mo during nung ni-register yung account mo. So yan po yung binili mo na registration code. So make sure po na magkaroon po kayo ng copy niyan. Tapos email address, yan, isa din to. So email address, bakit po? Kasi minsan tayo, yung mga personal na mga transaction natin, ginagamit natin yung isang email lang. Okay? I highly suggest po na magkaroon kayo ng specific email para lang po sa Unified. Kasi pag yung personal email kasi natin kahit saan lang tayo pumapasok 'di ba? Kahit saan lang natin ginagamit yung personal email natin. So ngayon, I highly suggest na magkaroon ka ng sariling email for Unified purpose only. Okay? Tapos yung mobile number, yan. Kasi ito kadalasang nangyayari. Minsan si boyfriend, si girlfriend, nag-away, di ba? Tinapon yung cellphone, binali yung SIM. Ang nangyari, yung number pala connected sa Unified, di ba? So kailangan kasi siya yung mobile number natin, okay? So yan po yung mga natin, yan po yung mga importanteng bagay na i-keep po natin or i-save po natin, okay? So yan, so ito po yung magiging topic natin today. Yan, so meron po tayong how to log in. So paano pa ba mag-login po sa ating eCash account? Tapos how to contact sa SR. Yan, so paano po ba i-message po yung ating customer support representative? At loading, paano mag-load? Yan, bills payment, remittance, ticketing, insurance, purchase products. So paano mag-purchase ng products? Yan, how to fund request. So paano naman punduhan yung system po natin. So yun po yung mga topic natin ngayon. So ito yung itatackle natin ngayon. So
ano lang, kung maaari pwede kayong pwede kayong mag-take note, pwede kayong yung natin, yung tawag na, yung URTB natin, pwede niyo 'to i-share sa sa mga kagrupo niyo para meron matutunan yung yung kagrupo po natin, yung mga member natin ni Unified. Okay? So, simulan na po natin. So, paano po ba tayo mag-login sa ating eCash account? Yan. So, una po, yan. Open mo lang po yung mobile application. Yan. Open mo lang yung mobile application mo. Tapos, lagay mo lang po yung username at saka yung password mo. At saka, i-click mo lang po yung word na login. Yan. Klarong-klaro po yan Click mo lang po yan. So, pag click mo yan, so ito po yung unang lalabas Ito yung unang lalabas pag first time mo i-login yung account mo in any device. Yan. So, in any device, for example, yung account mo ito, ilalagin mo pag sa laptop, lalabas to. Yung account na to, yung yung mobile application mo, ilalagin mo sa ibang cellphone, lalabas talaga to. At isa pa, pag nag-login ka ng ibang internet connection, lalabas din to. Kasi one time na try ko, nung nakasama ko sa travel sa Korea, matagal na nakalagin yung application ko sa cellphone ko, pero nung pagdating namin doon sa Korea, nung try kong i-open yung system, gamit yung ibang internet connection doon, lumabas naman to uli. So wag po kayong magtaka kung lalabas to, okay? So normal lang po talaga yan. Yan. So ang kailangan mo lang gawin, i-take note mo lang po yung ito, yung reference number. Tapos pwede mo siyang i-dismiss kasi magsisento ng activation code sa email mo. Yan. So punta ka lang sa yung email. So katulad yan, punta ka lang sa yung email, click mo lang yan, yung message na generate ng system natin. So pag click mo, so ito yung makikita mo, i-click mo lang yan, click to activate, yan, i-click mo lang yan. Pag click yan, so ito na. So pag tama yung reference number na na-click mo na na email, ito yun, lalabas, activation successful. Kasi minsan double click natin, minsan, di ba, nag-resend tayo. So, nung pag-open natin, ang na-open natin, pero yung una pa rin. So, ang mangyayari, hindi siya magiging successful. So, ang magiging niya is failed yung activation. So, pero pag tama naman yung reference number, always make sure na tama yung reference number na nandun sa system na pinakita pag login mo at saka nandun sa email. Okay? So, yan. So, ganun lang po. Ganun lang po ang pag-login. Pagkatapos niyan, wala, tapos na. Ganun lang po kadali mag-login sa ating eCash account. Sobrang dali lang po talaga. Okay? Basta basta meron ka lang correct copy ng yung username at password. Okay? Wag po yung kaya yung sinabi ko kanina, meron kayong talagang physical copy or meron kayong copy sa cellphone nyo para ma-check nyo talaga yung yung correct na information doon. So ngayon, pangalawa naman, so dito na tayo sa contact CSR. So paano ba i-message ang ating customer support representative? Yan. So paano ba mag-message sa kanila? So unang-una, so create po tayo ng tinatawag po natin na support ticket. So support ticket po, ito yung parang magiging channel po natin para po ma-message sila. So yan. So una, open mo yung application natin. Yan. So pagka-open mo, nakita mo sa baba dito, baba sa login, sa baba ng login, yan, may nakalagay dyan, online support. Click mo lang yan. So pag click mo, ito yung makikita mo. So dalawang option po dyan yung makikita. Mayroon pong tinatawag na create ticket at mayroon din pong view existing ticket. So ano ba siya? So yung create ticket, maggagawa ka po ng support ticket para sa ating CSR. Okay? So pagkatapos mo pong gumawa, mayroon po yung tinatawag na reference number. I-save mo po yun. Dito mo naman po gagamitin sa view existing ticket kung gusto mong i-check kung nag-reply na yung CSR sa'yo. Okay? So, since yung una mong gagawin is maggagawa ka pa lang ng support ticket, so yan yung i-click mo, create a ticket. So, dyan ka, papasok. Pagpasok mo, so ito yung lalabas. Yan, makikita mo. So, pilapan mo lang po yan. Di ba? Yan, so pilapan mo lang po yung pangalan mo, yung email na ginamit mo sa system, di ba? Tapos, check mo lang kung anong category. For example, kung bago ka ngayon ng member ni Unified, pwede mo itong gawin punta ka sa customer support, yan. So marami kasing mga option dyan. So maraming mga para ma-check mo yung So kung ano ba yung transaction na ipa-assist mo sa CSR natin. Yan. So click mo lang yan, customer support. Pagkatapos, click mo yung priority. So ano ba, gusto mo ba, nagmamadali ka ba or hindi? So pwede, i-high mo na lang, okay? Yan. So, click mo yan, hi. Pagkatapos, account ownership. Kung ikaw may-ari ng account, click mo lang ng check. Tapos, yung registration code mo. Okay?
Tapos, yan, lagay mo na yung message. Yan. So katulad po nito, yung message po nang ginawa ko dito is, ito, good day po, bago member ako ng Unified, gusto ko po lang po sana kunin ang pre-insurance policy ko. So ilagay ko lang yung info. So nilagay mo yung info mo at saka info ng beneficiary. 'Di ba? So at pag nag-message din po kayo sa CSR, konting ano po, konting konting lambing, 'di ba? Konting lambing lang po sa CSR. Bakit ko po na sinasabi? Kasi sabi ko nga po, dati po akong CSR din po ako dati. Kaya alam ko yung feeling po ng CSR talaga. Pag may mga client po na may mga client tayo na naiirita, 'di ba? Yung may mga client na nagagalit. So alam ko yung feeling na ganun. So kaya ako ngayon, pag nagme-message talaga ako sa CSR, naglalambing talaga ako. Hindi po ako nagagalit po talaga sa CSR. Okay? So ngayon, kasi alam ko po yung yung feeling talaga. So yan, ganyan lang po. Tapos, pag mayroon po kayong ID na gustong i-upload, yan. So lagay nyo lang po diyan. So yung ginagamit po natin na dito na ID is yung picture pala, is yung PNG po at saka yung JPEG. Yung JPEG po na walang E. So yung JPG lang. So pag JPEG kasi na may JPEG, so hindi siya tatanggapin ng system. At saka maximum of 2 MB lang po ng file lang size. So kung yung ang picture nyo po is 5 MB, so pwede nyo po yan i-crop nyo sa cellphone nyo or screenshot para lumiit yung capacity ng picture kasi 2 MB lang po yung kayang ng system natin. Okay? Pagkatapos niyan, yan. Lagay mo lang po tong security code natin. So spam prevention na security code. So i-copy mo lang yan. I-copy mo lang diyan. Pagkatapos, click mo, submit. Yan. So yan na po. So pagka-submit niyan, so ito po yung lalabas. So ito po yung sinasabi ko kanina na merong lalabas na reference number. Ito pong lalabas na to, kopyahin niyo po yung reference number, either screenshot niyo or isulat niyo sa notebook. Ito po yung reference number na to kasi napaka-importante po nito. Kasi yung iba kasi ang ginagawa nila wala, pagkatapos nito close lang. So pag tatanungin mo, ma'am, mayroon ka bang reference number para ma-check ko rin? Walang maibigay kasi walang reference number. Tapos magrereklamo kasi hindi daw i-reply si CSR. Paano malaman nag-reply na si CSR kung hindi mo na-save yung reference number? Tama? Okay, so yan. So save niyo po yung reference number na yan. Yan. Pagkatapos, pwede niyo din po click tong view ticket ha. Pwede niyo din po yan i-click yan. Pero ito yung reference number, save niyo po yan para po sa future na gamit po natin. So ngayon, naka-create ka na ng e-ticket. Yan, ito po yung sinasabi ko na view your ticket. Pwede po niya i-diretso view po diyan. Okay? So yan. So yan po yung makikita mo na message. Diyan mo na po makikita kung nag-reply na yung CSR. So kung hindi pa po nag-reply, pwede mo po ma-follow up diyan. Okay? So yan po. So meron ka ng e-ticket. So paano naman mag-follow up sa CSR? For example, ito na na change mo to, so hindi mo na to nakikita. So paano naman sa CSR mag-follow up? So yan, so view support ticket. Okay? So ngayon, ang gagawin mo lang ulit, yan, is pumunta ka doon sa online support natin. Yan, punta ka diyan. Pagpasok mo, so kung kanina dito tayo sa create ticket, so ngayon dito naman tayo sa view existing ticket. Yan, so dito na tayo. Okay? So pagpasok natin dyan, so dito mo ilalagay yung reference number. Okay? Yung reference number kanina na kinopya mo or sinave mo, so dito mo siya ilalagay. So dyan. Yan, so dyan mo po ilalagay. Yan, so makikita mo na kung may reply na sa CSR. So ito po yung tip ko po sa inyo. Every time po nagagawa po kayo ng support ticket, yan. Every time nagagawa kayo ng support ticket, pwede niyo po i-follow up yan agad sa Gumigo naman natin na system. Okay? So para doon is mapabilis yung yung proseso kasi ma-double check nila agad yun eh. 'Di ba? So yun yung kasi yung ginagawa ko, yung after ko mag-transact sa system dito sa support ticket, magbe-message naman ako sa Gumigo. Okay? Sa mga hindi po makapasok sa Gumigo, yan. Try nyo po sa website. Sa website po ng Gumigo. Kung hindi po kayo makapasok sa application, try nyo po sa website ng Gumigo. Okay? So, ganun lang po. Tapos, hanapin nyo po yung save nyo po number ng CSR, tapos hanapin nyo yung CSR po, UPS CSR. Okay? So, ganun lang po. So, ganun lang mag-view ng e-ticket. So, minsan din, pag naka-generate ang system natin ng email, so, magsisend din yan ng link sa email mo. Okay?
pag nakapag-generate siya. Okay, kasi minsan hindi nakaka-generate yung system natin eh. Yan. At saka po, suggestion ko lang din sa mga yung may mga gumagamit pa po ng Yahoo Mail, mas mabuti siguro i-change email nyo na yan to Gmail kasi mas mabilis talaga yung ano ng Gmail kaysa Yahoo eh. Okay? So ngayon, so paano naman tayo mag-load? Yan. So since meron ka ng system, naka-login ka na, so paano na ba mag-load? So unang-una po, para ka po makapag-load, dapat mag-convert to load ka muna. Okay? Mag-convert ka muna ng load pan mo. So paano ba yan? So una, ano ba yung process po ng convert to load pan? Yung e-cash po natin is yung pondo po yan para po sa pangkalahatan. Pero yung pondo po kasi ng load, iibang pondo po yun. So ibang load yun, ibang pondo. So ang gagawin po natin, yung pondo po natin sa pangkalahatan na e-cash, magko-convert po tayo, ilalagay natin doon sa load wallet natin na pondo. So yun po yung convert to load pan na process. So ang kagandahan po kasi nito, every time po na mag-convert ka, meron ka ng automatic dyan na 2%. Diba? Kung nag-convert ka ng 1,000, meron ka na agad 20 pesos na income. So ganun po kaganda yung negosyo natin. So ngayon, click mo lang po yung min menu natin. Yan po yung min menu natin, no? Yung may tatlong linya na yan. So click mo lang po yan. So pag click mo, so makikita mo yung mga services natin, makikita mo yung pangalan natin. Yan. So click mo lang yung remittance. Diba, loading pa tayo pero kailangan natin muna pumunta sa remittance. Bakit? So, so ito din pala, pag bago ka ngayon sa system natin sa version 1 at saka sa version 3, so pag bago ka, meron lalabas dito na yung sa KYC. Ano ba yung KYC? Ano po yun? Know your client or know your customer. So kailangan po kasi yung requirement po yun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So madali lang po yun. Mag-upload lang po kayo ng information nyo, tapos i-upload nyo po yung ID nyo at saka yung selfie with ID. So iba po kasi yun. Ang iba kasi, pag nag-upload kayo ng selfie with ID, yung ID po, i-clear yung konti sa camera para yung clear yung information niya. So yun po. So pagkatapos niyan, upload din po kayo ng mag-upload po kayo ng video selfie sa Gumigo naman. So siguro sa mga next na so ipapakita natin dito kung paano mag-message doon sa sa selfie video ng CSR para i-upload mo yung video mo. Okay, pwede naman po sa mga grand upline nyo. Sa mga grand upline. Pero mas maganda doon kasi doon yun na yung magiging natin doon na i-upload natin yung mga video sa selfie. Tapos yung video selfie mo, so bali 15 seconds yung haba yun. Tapos meron kang 5 seconds na ilalapit mo yung ID mo sa sa camera para clear yung information. Okay? Kasi pag hindi yung clear na information, hindi kasi yung tatanggapin ng ng CSR. Okay? So yan. Tapos, for example, pag palagay na lang natin na okay na yung KYC mo. Okay na yung KYC mo. So, pwede ka nang makapasok sa remittance. So, pagpasok mo sa remittance, click mo yung remittance. So, dalawang option dyan yung makikita mo. So, may sending at saka payout. So, yung sending po, ang ibig sabihin po niyan, yung pera po mula po sa system natin, itra-transfer po natin or ilalabas po. Yan po yung sending. Tapos yung payout naman, yung pera pong galing sa mga partners natin, ipapasok po yan sa system natin. Yan po yung payout. Okay? So para clear po sa lahat. Okay. So ngayon, since ang gagawin natin, yung pondo natin ililipat sa sa load. So gagawin natin, punta po tayo sa sending. Yan, sending. Punta tayo diyan. So pagpasok mo diyan, so makikita mo naman yung mga services natin diyan sa sa remittance, yung mga partners natin. So puntahan mo lang yung convert to load pan. Yan, puntahan mo lang yan. Pagkatapos, enter mo yung amount kung magkano gusto mo i-transfer. Okay? So, nasa sa iyo na yon. So, kung nag-transfer po kayo, huwag nyo po ilahat ha. Huwag nyo po ilahat yung lahat ng pondo nyo sa e-cash. Huwag nyo po ilahat sa pondo pag-transfer sa load wallet. Kasi pag na-transfer na yun, hindi na po yan pwedeng ibalik sa e-cash nyo. Okay? So, yun po. Pag nag-transfer po kayo, paunti-unti lang, wag buo-buo. Okay lang yun kung gusto mo lang mag-load in, pwede yun buo. Pero kung gusto mo i-maximize lahat ng services natin, paunti-unti lang. Okay? So yan. So, enter mo lang yung amount. Pagkatapos, transaction password, yan. Pagkatapos, click mo lang submit. Yan, sa baba. May nakalagay ng submit. So, click mo lang yan, submit. Pag submit mo, ito na po yan. So, lalabas na po yan. Okay na po. Ibig sabihin, na-convert na po yung, yung amount na gusto mong i-convert papunta sa load mo. So, yan. Click mo yan, okay. So, yun na po. Ganun lang po siya kasimple na pag-convert po ng load
pag-convert ng eCash pan mo papunta sa yung load wallet. So ngayon, meron ka ng load. So ano nang gagawin natin? So pwede natin makapag-load. Okay, so unang gagawin natin is mag-convert tayo ng regular load. Yan, so yung regular load, mag-load tayo ng regular load. Yan. So, una mong gagawin, punta ka sa system mo. Click mo yung main menu natin. Guys, paulit-ulit, yung ano natin dito, paulit-ulit lang. Di ba? Click mo lang yung main menu natin. Tapos, punta ka na ngayon sa loading. So, kung kanina, nag-convert ka, pumasok ka sa remittance, ngayon, na maglo-load ka na, pasok ka na naman sa ating loading. Okay, so pagpasok mo sa loading, dalawang option po dyan, makikita nyo, e-loading at saka international. So since yung ilo-load po natin is local, so dito po tayo sa e-loading. Yan, so dyan po tayo. Okay, so pagpasok natin dyan, yan po yung makikita natin sa ating e-loading. So meron po tayong regular load, yan. Meron din po tayong special at saka merong prepaid. So since yung ilo-load natin is regular, so dito po tayo under sa regular. Yan, so click mo lang yung telco, kung anong telco ba gusto mong reload. Yan, pagkatulad nito, Globe. Click mo lang yung Globe. Pagkatapos, enter mo lang yung amount, yung number, at saka yung transaction password. Yan. So may mga ano din po, may mga plan code po dito ha. For example po dito sa sa Globe. So pinaka-minimum po dyan is 10 pesos. So pwede dyan 11, 12 hanggang 60, gano'n. Ganon. Pero pag sa Smart or sa Sun kasi is pag 10, 15, 20, so ganun siya, hindi siya pwedeng mag-load ng 11, 12, 13. So ganun. Okay? So yan, click mo lang submit. Pag click niyo yung submit, so ito na yung lalabas. Confirm mo lang. So always make sure guys kasi ito yung para maiwasan po natin yung tinatawag po natin na human error. Ano binang human error? Yung sa sobrang kampante natin akala tama yung information na nalagay natin pero mali pala. Okay? So take note po guys. Always double check information kung tama ba. Kung katulad po nito, double check niyo po kung tama po yung number bago niyo po i-click okay. Pero kung tama naman, pwede niyo na yan i-click agad okay. Yan, pag-click niyo okay, successful na po yung loading nyo. Yan, di ba? So, ganun lang po siya kadali. So, click mo lang yan ulit. Okay. Yun na, tapos na po. Ganun lang po kadali po mag-load ng tawag niyan, mag-load ng regular, di ba? Tapos pag naman, ang ginagawa ko, for example, sa tawag niyan, special load. Yan, sa special load. So, ang ginagawa ko pag special load, pag nag-load ako, tapos yung lalabas is transaction posted, ang ginagawa ko, ilo-load ko lang yan ulit. Pag may lalabas na transaction posted, bali dalawang beses ko siyang ilo-load. Pero yung isa lang talaga, yung pangalawa, yun lang yung ma-load. Pero yung una, maro-rollback din yan sa system mo. Pag transaction posted, yun yung ginagawa ko sa Usually nangyayari yan, Sun at saka Smart. Pero kanina, nag-load ako ng Globe na transaction posted. So inulit ko na lang ulit. So na-load na siya. So ganun po siya ka-simple pag sa special load. Yan. Tapos, dito na tayo sa signal. So ito yung signal naman. So kasi maraming gumagamit ng signal eh. So ito yung process po. Ito po yung pinapalo ko po na process every time po maglo-load po ako ng signal. So una po, nire-register ko po muna yung yung signal account number nila doon sa Smart or sa number na meron ako. Okay? Para po doon dumating yung electronic pin. Okay? Para doon dumating yung electronic pin. Katulad po nito. Yan, katulad po niyan. 'Di ba? Oh, ayan, may nakalagay signal, tapos registration code, tapos yung yung account number ng signal. Registration code, register. Yan. Oh, signal space reg space account number. Yan. So yan po yung i-send niyo po yan sa yun nakikita mo. Yan. So i-send niyo po yan sa 5353 using Smart or Sun number. O, dapat po kung meron kayong regular load, mas okay kung meron kayong regular load nito. Okay. So yan. So pag po yan, pag na-register mo na po yan sa cellphone number mo, katulad nito, ito na po yung lalabas sa baba. Yan. May po dyan, account number, yan, has been successfully admitted to your number. Yan. So pwede na, pagkatapos mo ma-register, pwede mo na itong loadan galing sa system natin na electronic pin na signal. Okay, so pwede na po 'yan. So ito. Since na-register na to sa number ko, so pwede ko na 'yang mag-load. So saan tayo papasok? Yan. So punta ka lang sa system mo. Yan, pagpasok, punta ka doon sa main menu. Yan, nakikita mo main menu.
Tapos, punta ka sa loading. Yan. Sa loading, pagkatapos dyan, punta ka sa i-loading. Yan. Pagkatapos, so kanina sa regular, dito sa regular, yan, dito sa kabila. Yan. Pero ngayon, since sa prepaid tayo, dyan, dito tayo sa prepaid. Yan. Diba? So, prepaid, click mo lang kung anong card type. Yan. So, click mo lang. So, others, since na yung signal makikita mo sa others, so, click mo lang yung others. Pagkatapos, load type, pili ka na dyan kung ano bang ilo-load mo. So, kung katulad nito, yung ilo-load is signal. Yan. So, click mo lang yung signal na yan. Tapos, enter mo yung number. So, ito, kung nakikita nyo, yan, yung nilagay ko na number dyan is yung globe number ko. Yan, yung globe number ko. Pero, hindi darating yung hindi dadating dyan yung tawag niyan yung electronic pin kasi hindi diyan naka-register yung hindi na register diyan yung account number. Okay? So yung para naging successful yung transaction ko dito, yung number na sana ginamit ko, yun yung ginamit na transact ko ulit